Gagawin ko rin matagal ko nang gustong gawin. Hindi ako papayag na hindi makascore. Matitikman ko siya ngayong gabi. Naisaan tayo. Nakaalis na sila. Hello, Borge. Borge, kailangan kong tulong mo. Hawak ni Lester si Dave. Ikaw dahil na lahat ng to! Ikaw dahil nagpaka-endanger ang buhay ni Dave ngayon! Kung ano man mangyari kay Dave, ikaw ang babalikan ko! Nalaman ko kasi sa reliable resource ko, ha? Na naghahanda si Bianca ng isang press con para ilabas ang sikreto mo. Bago kasiraan ni Bianca, unahan na natin siya. Pinatawag ko kayong lahat dito. Dahil may gusto kong aminin sa nakaraan ko. Gusto ko na po ilabas yung sikreto ko noon na totoo pong nanganak ako. Kasi gusto kong humingi ng tulong niyo. Nawawala po ang anak ko. Sinungaling. Sinungaling talaga yung babae niya. Ay, bakit po ba kayo nagagalit kay Gwyneth? Kawawa naman po siya. Kasi nawawala na yung anak niyo. Ninyo, kaya lang naman tinawag na sinungaling ni nanay yung si Gwyneth kasi sabi niya dati wala siyang anak, tas ngayon eto, sasabihin niya may anak siya. Kaya tinawag ni nanay na sinungaling. Baka po, hindi niya rin po sinabi yung totoo. Ganon din po kayo, Nay, di ba? Hindi niyo din po sinabi na tatay ko pala si Ninong Dave. Kasi po natakot kayo na mawala ako sa inyo. Pwisit, naunahan pa ako ng babaeng yun. So, ika-cancel ko na yung pinahanda mong press con. I won't be there anyway. Sige, cancel mo na. I need to find Dave first. O sige, bye-bye. Kapag nalaman niya ni Dave na magpapapreskong ka para ibulgar yung sikreto nila ni Gwyneth, lagot ka. Lalo lang magkakagulo. Well, mabuti na lahat na naunahan ako ng babaeng yan. At least, nanggaling na sa kanya ang lahat. She needs it anyway for her struggling career. Alam mo, magmaneho ka na nga lang. Nagmamadali tayo, di ba? Kanina pa tayo iniintay ni Colonel De Leon doon. Bilisan mo na! Oo, ito na nga eh. Gwyneth, ito ang tubig, anak ko. Gwyneth. Oh, tubig, inom ka. Sige, pwede niyo na kaming iwan. Kailangan lang magpahinga pa ng kaunti ni Gwyneth, ano? Ma'am, sigurado po ba kayo? Oo. Salamat. Ay, pakibigay nga pala itong mga sobra sa mga reporter para makauwi na rin sila, ha? Sige po. Thank you. Are they gone? God. Napakahirap maging artista. Ang galing mo nga! Natural na natural ka. Alam mo, manak ka sa akin. Makikita mo, mauhulog ang simpatya ng tao sa'yo. Sure ka ba, Ma? Sigurado ako, Gwyneth. Ang mga tao mahilig yan sa soap opera, ha? Magugustuhan nila ang takbo ng kwento ng buhay mo ngayon. Wait, are we sure na hanapin talaga natin yung anak ko? Sabi ko sa'yo, walang reklamo, ha? Then tell me, where's the soap opera leading to? Kasi hindi na lang natin sabihin kaya na kay ano yung bata. Sino ulit yun? Si Helen. Helen. Bakit hindi natin sabihin nasa kanya na yung bata? Hawak niya yung bata. Para lalo silang maawa sa'yo. Nako, ang mga tao, ha? Malilimutin yan eh. Kahit magkamali ka, malilimutan ng Leon, basta ipalabas mo lang na ikaw ang biktima, na dapat sa'yo sila maawa. Tsaka hindi naman natin ibibigay lahat ng bahagi ng kwento natin eh. Hina-hina lang ba? Tingnan natin kung magugustuhan nila yung kwento ng buhay mo, kung kakagatin ng mga tao. Para yung soap opera, bitin mo na, ha? Para masabik sila, para pag-usapan ka nila. Wow, Ma. Talagang pinag-isipan mo yan, ah. Siyempre,
Wala naman akong ibang ginawa sa bahay. Wala akong ginawa kundi mag-isip. Hello? Oo, ako nga ang manager na ni Gwyneth. Sino sila? Starto? Oo, gusto niyong interviewin si Gwyneth? Ay, oo naman. Available ang anak ko. Pero hindi ngayon, ha? Oo. Oo, alam niyo, no? Nahilo siya eh. Kaloka, no? Umami na si Gwyneth. Ay, nako, Nay. Kilala niyo naman yung si Gwyneth, eh. Gagawin niya ang lahat para sa karir niya. Gagawin niya ang lahat para iangat ang sarili niya. Nakita niyo nga, ginamit niya nga si Nino dun sa barangay, dun sa contest. Oo nga. Ay, nako, kaya nga tumibay ang paninindigan ko na talagang wag ibigay sa kanya ang bata, eh. Dahil alam ko gagamitin niya lang si Nino. Eh, paano kung matuntunan nila kayo? Eh, paglalaban ko ang anak ko, Nay. Simula nung tinalikuran nila ang responsibilidad nila kay Nino at tinanggihan nila na tulungan ng bata, eh, parang tinanggal niya na rin ang karapatan niya na maging ina kay Nino. Siya si Lester. Sa records namin, dapat nakakulong pa siya. Kaya paano siyang may kagagawa sa pagkawala ni Dave? Nakita at nakausap siya ni Helen. Ang lalaking yan ang may hawak mismo ng cellphone ni Dave. We have to confirm the info kung talagang nakalaya na nga siya. Kung nasa kanya po si Dave, we need to find him. Wala pang gawin niya sa asawa ko. Sana nga wala pang nangyayaring masama sa kanya. May tawag kami mula sa kabilang bayan. May unidentified daw na lalaki na tagpuan sa tabing ilog. Naghihingalo na daw nung dinala sa ospital. Men, Sir. Sir, ito nga pala yung gamit ng biktima, sir. Naka kay Dave ba tumayo ito? Nasaan ang asawa ko? Dave. 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 Oh. Oh, Dave. Ano nangyari? Nagkaroon ng severe head injury ang biktima dahil sa tindi ng pagkakabugbog sa kanya. And this injury can cause his brain to swell or bleed that lead to a state of coma. Mula nang madala dito ang biktima, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagkakamalay. Wala naman kaming ibang facility para ma-check ang extent ng damage na nagawa ng trauma sa utak niya. Dave. 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 Ay! 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 Nino, anak, ano nangyayari sa'yo? Ha? Bakit ka umiiyak? Nananaginip po ako, Nay. Namalayo daw po si Tatay sa akin. Inahabol ko po siya pero hindi niya ako tinitignan. Para po siyang galit, Nay. Baka po galit siya kaya hindi niya po ako pinupuntahan. Naku, anak, hindi totoo yan. Bakit naman nagagalit sa'yo ang tatay mo? Hindi siya galit sa'yo. Hindi totoo yun. Panaginip lang yun. Alam mo namang mahal na mahal ka ng tatay mo, di ba? Halika na, matulog na tayo. Tama nang iyak. Panaginip lang yun, ha? Sige. Matulog ka na.
ba na nandito si Helen sa Maynila? Sigurado ako. Andito pamilya niya eh. Pambihira. Ang laki-laki ng Maynila. Saan mo hahanapin si Helen dito? Magawa mo na ng paraan yan. Kailangan natin kumita ng pera. Napakasinungaling talaga ng babae na sa Gwyneth. Naikwento mo sa akin noon, di ba? Tsaka, ikaw yung nakapirmang ama ng bata. Tama? Kami ni Helen. Pero okay yan. Pabor sa atin yan. Pagkakatirahan natin yan. Na-memorize mo na ba ang script mo? Ma, kung ano sinabi ko sa press con, yun din sasabihin ko dito. Kaya, don't worry. It's basically the same thing. Kailangan consistent ka, ha? Kailangan maniwala sa'yo ang mga tao. Tandaan mo, lahat ng atensyon nila na sa'yo ngayon. Okay. Usapan ka ng lahat. Sabi ko naman sa'yo eh. Basta't sumunod ka lang sa mga pinapagawa ko sa'yo, ha? May angat ko ulit ang pangalan. Sir Butch, okay na po. Okay, thank you. Teka. Cynthia, pakisabi sa kanila, ready na ako, ha? Okay po. Okay na ako. Yes, ma. Lilipat ko na siya sa hospital sa Manila. Don't worry. I will take care of him. Papalabas ko na rin yung pictures ng suspects sa newspapers. I'm sorry. Alam ko po matagal na kayong hindi nag-uusap ni Dave. I just thought you ought to know. Sir, dandaan lang po. You're welcome, ma. Bye-bye. Let's go. Gwyneth, mangangahas na ako, ha? Kasi ito yung tanong na gustong malaman ng buong bayan. Ready ka na? Opo. Gwyneth, sino ba talaga ang ama ng anak mo? Tito Butch, I'd like to keep that information private kasi hindi naman po taga-showbiz yung father ng anak ko. Pwede bang magbigay ka ng kahit na konting clue man lamang? Ano ba ginagawa niya sa buhay? Siya ba isang businessman? Doktor? Lawyer? I'm sorry. Hindi. Gwyneth, ganito na lang. Ano na lang masasabi mo sa mga comments na gumigimik ka lang daw at ginagawa mo ito dahil ang dami-dami ng negative news about you? I'm sorry. Nasasaktan po talaga ako sa mga ganyang comments. But not for myself. Kasi alam ko naman na kaya ko to eh. Pero mas masakit to para sa aking ina. It's actually very unfair for them to say these things. Alam ba nila yung pinagdadaanan ko? May sleepless nights. The times that I miss my kid. Hindi nila alam yun. Actually, mas nalulungkot nga ako pagka nakapatay na yung ilaw at walang camera. Mas masakit para sa akin yun. Alam ko marami akong mali noon. At gusto ko na itama ang lahat ng yun. Masakit po talaga para sa akin ang lahat ng to. Masakit po sa akin at para sa aking ina. Ate Angge? Ay, Bessie! Halika!
Angge, dinagdagan ko na yung ulam namin para sa inyo eh. Ano to namang sira yung kanan nga. dyan? Paborito mo yan? Wow! Sinigang! Salamat, ha? Ay, Ate Presi, yung si Ninyo ho. Hindi sa amin nakikipaglaro sa mga anak ko. Ay, naku. Baka naman nakakaabala na yung bata. Oh, hindi naman. Tsaka hayaan mo na yun para naman mawala yung hiya sa amin. Oo nga naman. Di ba? Oo, paano? Kain na kayo, kain na Salamat, kayo. ha? Salamat Hindi mo na sa bahay nadadala. namin. Sige, sige. Ay, Angge. Ang bait ni Ate Presi, no? Ay, naku, oo naman. Alam mo ba nung iniwan niya ng nanay niya, ang nanay ko na ang kumupkup sa kanya. Pagkatapos ako nang tumayong ate niya, nanay ko na rin ang nagpaaral sa kanya. Kaya ayun, para na kami talagang pamilya. Oh, kain. O bakit? Nanay, naisip ko lang na kahit ano palang mangyari sa'yo, pamilya rin pala ang babalikan mo, no? Oo naman. Kaya nga, gusto kong hanapin si tatay at si Paula eh. Total, nandito na rin lang naman ako sa Maynila. Gusto ko na rin ayusin yung pamilya ko. Sige. Oh, may pasok ka ba ngayon? May kailangan akong tapusin project sa bahay ng classmate ko, tapos diretso ako sa trabaho. Ano ba namang klaseng eskwelahan yan? Napakarami yata ang project ang pinagagawa sa inyo. Ganun talaga tayo eh. O hindi ka ba napapagod? Nagtatrabaho ka tapos pumapasok ka sa eskwela. Tay, sabi nga ni Chang Ruby, wala akong karapatang magreklamo. Alam niyo tayo, kung di ako makakabenta, hindi tayo makakakain, hindi ako makakapag-aral, hindi tayo mabubuhay. Para namang walang kwenta yung pinaghahanap buhayan ko sa sinasabi mo. Hindi naman sa ganun, Tay. Pero aminin niyo, mas malaki kinikita ko sa inyo. Ano nga ba yung binibenta mo? Ba't wala pa yata akong nakikitang sample na inuuwi mo dito sa bahay? Inuuwi ko naman, Tay. Hindi niyo lang nakikita. Ano? Ano sabi mo? Wala, Tay. Sabi ko, may pera po ba kayo dyan? Tay, tabi niyo na muna yan. Siya, mauna na po ako. Mag-ingat ka. Mag-beauty rest ka na, ha? Kumusta? Nay. Ayan. Oh. Teka, ito yung ulam. Bigyan mo na yan dyan. Ayan, ayoko na ito, Nay. Ayaw mo yan? Ayoko. Dali. Oh, ito. Intayin mo to. Sandali. Hello? Oo, anong balita? Natagpuan na si Dave. Oh, ano? Kamusta siya? Anong nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Nasaan na siya ngayon? Comatose si Helen eh. Tindi daw ang pagkakabugbog. Si Lester may kagagawa nito. Huwag ka mag-alala, Helen. Naghahanap na siya ng mga pulis. Pupuntahan ko siya. Dadalawin ko siya. Alam mo namang hindi pwede, di ba? Borge! Sige, pero kailangan natin tsumimpo. Sige, ganito. Balitaan mo na lang ako kung kailan pwede, ha? Tawagan mo ako, ha? Okay, sige. Sige. Nay, nahanap na po ba si tatay? Anak. Anak, nasa ospital ang tatay mo, eh. Bakit po? Nagkasakit po siya? Parang ganun. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumigising, eh. Hindi pa rin siya bumabangon. Nay, pwede po ba natin
natin puntahan si tatay. Ako po ang gigising sa kanya. Siguro po pag narinig niya ang boses ko, babangon na po siya. Anak ko, matos ng tatay mo. Hindi ko alam kung kailan siya gigising. Hindi ko alam kung gigising pa siya. Hindi po. Babangon po si tatay. Puntahan po natin siya. Puntahan po natin si tatay. Nandiyan na ba yung assistant mo si Johnny? Naku, ma'am, wala pa po yata eh. Ibang bisita po kasi yung nandyan. Bisita? Pag nakita ko yung bata, tiba-tiba tayo. Saka na tayo magpakalayo-layo. Pero hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Kailangan lang bawasan natin ang mga taong kumakalaban sa atin. Pag naibigay ko na yung bata kay Cecil, para na rin ako nakaganti kay Helen. Kailan mo naman ipaglalaban yung pagmamahal mo sa kanya, ha? Ayoko munang isipin yun sa ngayon. Gusto ko munang hanapin ang pamilya ko. Hindi ko malam kung saan hahanapin yun eh. Mabuti pa, hanapin mo yung kapatid ni Helen, si Paula. Doon ka magtanong.